Ang mga pagkakamaling paulit-ulit na nangyayari ay hindi lang basta malas. Mga babala ito ng mas malalim na pattern na patuloy na humihila sa maraming tao nang hindi nila namamalayan. Alam mo yung pakiramdam na akala mo natutunan mo na ang leksyon. Pero ilang buwan lang ang lumipas, inuulit mo na naman ang parehong pagkakamali. Nakakainis, nakakalito, at minsan nakakasakit pa. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 malinaw na palatandaan na maaring ikaw ay naipit sa paulit-ulit na siklo ng pagkakamali. Hindi ito yung mga obvious na senyales na laging pinag-uusapan. Ito yung mga nakatagong pattern na madalas hindi napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Pagkatapos mong panoorin ang video na ito, mas madali mong makikita ang mga warning signs na ito sa sarili mong buhay at tuluyan kang makakawala sa sumpa ng pagkakamaling paulit-ulit mong nagagawa. At maniwala ka, gugustuhin mong panoorin ang buong video na ito ng maigi. Bawat bahagi ay konektado sa susunod. Kung kapos ka sa oras, mas mabuting panoorin ito sa 1.5 patak o 2 patak na bilis kaysa sa mag-skip-skip. Dahil kahit isang senyales lang ang mamiss mo, pwede ka nang manatili sa paulit-ulit na siklo ng pagkakamali. Tara na, simulan na natin. Naranasan mo na bang sabihing, hindi ako makapaniwala? Ginawa ko na naman. Parang may sira ang utak mo, isang kakaibang loop na paulit-ulit na pinapatugtog ang parehong pelikula ng pagkakamali. At ang pinakamasaklap, kadalasan ay hindi mo ito napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Ito ay dahil lahat tayo ay may tinatawag na emotional blind spots. Para itong mga tagong bahagi kapag nagmamaneho ka. Tiningnan mo na ang mga salamin, tumingin ka na sa paligid, pero laging may isang anggulo na hindi mo pa rin makita. Hayaan mong magbahagi ako ng isang nakakatawang bagay na madalas mangyari sa akin. Ayos lang ang araw ko, tahimik, normal. Tapos biglang may isang taong magkokomento lang ng kaunti tungkol sa trabaho ko. At sa isang iglap, parang nag-iba na ako ng pagkatao. Nagiging defensive ako, masungit, at gumagawa ng mga desisyong pinagsisisihan ko sa huli. Ilang taon ang lumipas bago ko napagtanto na hindi ito basta-bastang nangyayari. Ito pala ang unang emotional blind spot ko na aktibo. Ngayon, ganito ang totoo tungkol sa mga blind spot na ito. Hindi lang sila basta random na sandali ng maling paghusga. Espesipikong mga emotional trigger ito na nagsisimula ng chain reaction sa utak mo. Isipin mo silang parang mga emotional landmine na nakabaon sa araw-araw mong buhay. Hapakan mo lang ang isa at boom, nawawala agad ang matinong pag-iisip. Ang unang senyales na baka isinumpa kang ulit-ulitin ang parehong pagkakamali ay ang pagkakaroon ng mga hindi mo nakikilalang emotional blind spots na palihim na kumokontrol sa mga desisyon mo. Ang dahilan kung bakit napakadelikado ng mga blind spot na ito ay dahil inaagaw nila ang normal na proseso ng pag-iisip ng utak mo. Ang tawag ng mga siyentipiko dito ay emotional hijacking. Kapag ang emotional na bahagi ng utak mo ang kumontrol sa halip na ang rasyonal, nangyayari ito sa loob ng ilang millisecond, bago pa man makareact ang logical part ng isip mo. Ilan sa mga karaniwang blind spot ay ang takot na ma-reject, na nagtutulak sa iyo na sumang-ayon sa mga bagay na ayaw mo naman talaga. Paghahangad ng aprobasyon na pumipigil sa iyo na magsalita. Takot sa conflict na nagtitiis ka kahit nasa masamang sitwasyon ka na. At kawalan ng tiwala sa sarili na siya ring nagpapasabotahe sa sarili mong tagumpay. Pamilyar ba? Karamihan ng tao ay may isa o 2 ganitong blind spot na tahimik na nagpapatakbo ng buhay nila nang hindi nila namamalayan. Pero may isang simpleng paraan para mahuli mo ang mga blind spot na ito habang nangyayari.
Sa susunod na makagawa ka ng pagkakamaling nagawa mo na dati, kumuha ka ng papel at isulat ang bawat emosyon na naramdaman mo bago mangyari ang pagkakamaling iyon. Galit ka ba? Natakot? O pakiramdam mo ba ay hindi ka na-appreciate? Gawin mo ito ng ilang ulit at makikita mong uulit-ulit ang parehong emosyon bago ang parehong uri ng pagkakamali. Ang nakakagulat dito, kapag nakita mo na ang emotional blind spots mo, nawawala na ang halos lahat ng kapangyarihan nila sa iyo. Para itong pagbukas ng ilaw sa isang madilim na silid, nawawala ang mga nakakatakot na anino kapag nakikita mo na kung ano talaga ang nandoon. Ngayon, paano mo tuluyang matatakasan ang mga emotional trap na ito? Una, kailangan mo silang pangalanan. Literal, bigyan mo ng pangalan ang mga emotional blind spot mo. Tawagin mo sila kapag nagpaparamdam na. Halimbawa, ayan na naman si takot ko sa rejection. Gusto na naman akong pilitin na magsabi ng oo. Kapag ginawa mo ito, lumilikha ka ng distansya sa pagitan mo at ng emosyon. Pangalawa, gumawa ka ng 5 segundo na pause rule. Kapag naramdaman mong may malakas na emosyon na umaangat, magbilang ka hanggang 5 bago ka magsalita o gumawa ng kahit ano. Ang maliit na paghintong ito ay nagbibigay ng oras sa iyong thinking brain para makahabol sa iyong emotional brain. At pangatlo, bumuo ka ng habit na tinatawag na emotional pre-check bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Tanungin mo ang sarili mo, nasa maayos ba akong emosyonal na estado para gawin ang desisyong ito ngayon? Kung hindi pa, subukang ipagpaliban muna hanggang humupa ang emosyonal na bagyo. Maaring matagal nang ang iyong mga emotional blind spots ang nagpapatakbo ng mga desisyon mo sa buhay. Pero simula ngayon, maaari mo nang bawiin ang kontrol dahil ang awareness ang unang hakbang para maputol ang sumpa ng paulit-ulit na pagkakamali. Lahat naman tayo napapako sa ganitong sitwasyon. Nangakong hindi na mauulit pagkatapos masaktan. Pero ilang buwan lang ang lumipas, ayan na naman, pareho pa rin ang pagkakamali. Pakiramdam mo parang paulit-ulit mong ibinabangga ang ulo mo sa parehong pader. Pero bakit nga ba ito nangyayari kahit pa totoo ang hangarin nating magbago? Naalala ko ang isang kaibigan kong laging nakakarelasyon ang parehong tipo ng taong emotionally unavailable. Sa tuwing nasasaktan siya, lagi niyang sinasabi, "Ngayon, natuto na talaga ako." Pero pagkalipas lang ng 3 buwan, ayun na naman siya. Parehong sitwasyon, ibang tao lang. Ramdam ko ang sakit sa mga mata niya. At marahil, naranasan mo na rin ang parehong frustration sa sarili mo. Dito pumapasok ang pangalawang senyales na baka nakatali ka sa siklo ng pagkakamali. False learning. Ang false learning ay isang tusong bitag ng isipan kung saan naniniwala tayong natuto na tayo mula sa karanasan. Kahit ang totoo, mababaw lang ang naintindihan natin. Para itong pag-aalaga sa tinik sa balat. Kahit na ang totoo, may impeksyon na sa loob. Pwede kang gumaan ang pakiramdam panandalian, pero ang totoong problema ay patuloy pa ring lumalala sa ilalim. Ang nakakalito sa false learning ay parang totoong pagkatuto ang pakiramdam nito. May aha moment ka. Gumagawa ka ng taos-pusong pangako sa sarili. Buo ang paniniwala mong magiging iba na ang takbo ng mga bagay-bagay, pero hindi naman talaga nagbabago. Kaya ano nga ba talaga ang nangyayari? Kapag nakaranas tayo ng masakit na pagkakamali, natural sa ating utak na maghanap agad ng kahulugan para makausad tayo at mawala ang sakit. Kukunin natin ang unang aral na may saysay at agad natin itong yayakapin, kaya lang. Madalas ay hindi natin napapansin ang mas malalalim na pattern na siyang tunay na ugat ng pagkakamali. Halimbawa, sabihin nating palagi kang nagkakautang dahil sa labis na paggastos.
Pagkatapos ng bawat krisis sa pananalapi, maaaring iniisip mo, kailangan kong maging mas maingat sa pera. Mukhang makatuwiran, hindi ba? Pero ang ganitong mababaw na pagkaunawa ay hindi talaga tumutugon sa ugat ng problema. Maaaring ginagamit mo ang pamimili bilang paraan para makabawi sa stress. O baka naman, hindi ka talaga naturuang mag-budget ng maayos. O kaya, sinusubukan mong makisabay sa mga kaibigan mong ibang-iba ang kalagayang pinansyal kumpara sa iyo. Nangyayari rin ito sa trabaho. Halimbawa, baka palagi kang nagkakaroon ng conflict sa mga boss mo. At sa bawat pagpapalit mo ng trabaho, iniisip mo, kailangan ko lang talaga ng mas maayos na manager. Pero paano kung ang totoo, nahihirapan ka sa pagtanggap ng feedback o hindi mo malinaw na naipapahayag ang mga pangangailangan mo? Ang pagkakaiba ng surface learning sa deep learning ay parang pagkakaiba ng pagkabisa lang sa isang formula sa math at tunay na pag-unawa kung paano ito gamitin. Yung una, makakatulong lang sa'yo para makapasa sa isang test. Pero yung pangalawa, binabago ang paraan ng pagharap mo sa mga problema sa buong buhay mo. Ngayon, paano mo malalaman kung tunay ka ng natuto o kumbinsido ka lang na natuto ka? Heto ang isang simpleng test. Kaya mo bang ipaliwanag ng malinaw kung ano talaga ang naging problema, bakit ito nangyari, at ano mismong partikular na ugali o kilos ang kailangan mong baguhin? Kung ang sagot mo ay malabo, tulad ng, susubukan ko na lang maging mas maingat, o mas pagbubutihan ko, babala ito na maaring false learning lang ang meron ka. Ang tunay na pagkatuto ay kusang nagbabago ng asal. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil natural na itong dumadaloy sa'yo. Kapag tunay kang natuto, ang bagong paraan ng pag-iisip at pagkilos ay hindi na pakiramdam na parang lagi mong nilalabanan ang sarili mong instinct. Para makaalpas sa false learning, magsimula sa pamamagitan ng pagtatanong ng mas mahusay na mga tanong. Sa halip na, ano ang mali? Itanong mo, anong pattern ang paulit-ulit na lumalabas sa iba't ibang bahagi ng buhay ko? Sa halip na, paano ko aayusin ito? Itanong mo, ano ang iniiwasan kong makita tungkol sa sarili ko sa ngayon? Ang pinakamahirap na katotohanan ay ito, ang tunay na pagkatuto ay madalas hindi komportable. Maaring kailanganin mong harapin ang mga bahagi ng sarili mong matagal mo nang iniiwasan o aminin na mas komplikado ang problema kaysa sa akala mo. At bago tayo magpatuloy, kung may halaga kang nakukuha sa mga pananaw na ito at gusto mong suportahan ang channel na ito, maaari mong i-click ang thanks button sa ibaba ng video. Malaking tulong ito para makagawa pa kami ng mas maraming content na nakakatulong magbago ng buhay at makabasag sa mga siklo ng paulit-ulit na pagkakamali. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikatlong palatandaan na baka nakatali ka pa rin sa parehong pagkakamali. Alam mo ba na ang kapaligiran mo ay palihim na niproprogram ang kilos mo araw-araw at hindi ito katang-isip na parang sa CP. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikatlong palatandaan na baka nakatali ka pa rin sa parehong pagkakamali. Alam mo ba na ang kapaligiran mo ay palihim na niproprogram ang kilos mo araw-araw at hindi ito katang-isip na parang sa CP? Ganito talaga kung paano nakawire ang ating utak para gumana. At maaring ito ang pinakanalilimutang dahilan kung bakit paulit-ulit mong nagagawa ang parehong pagkakamali. Ang ikatlong senyales na tila isinumpa kang ulit-ulitin ang parehong pagkakamali ay ito. Nakatali ka sa mga bitag ng iyong kapaligiran, mga makapangyarihang puwersang pansitwasyon na halos siguradong ilulugmok ka sa parehong pattern, gaano ka man kahanda o kagustuhang magbago. Isipin mo itong nakakagulat na katotohanan. Ayon sa mga pag-aaral sa behavioral psychology,
hanggang 70% ng mga kilos natin araw-araw ay hindi talaga sinasadyang desisyon. Mga otomatikong tugon ito na na-trigger lang ng ating kapaligiran. Ibig sabihin, ang mga lugar, tao, at sitwasyong nakapaligid sa iyo ay literal na nagtatakda kung magtatagumpay ka o mabibigo. Kahit bago mo pa man mapansin ang nangyayari, ipinta natin ang isang larawan kung paano ito gumagana. Isipin mong sinusubukan mong putulin ng ugali ng pag-check ng cellphone pagkagising sa umaga dahil ito'y nagbibigay sa iyo ng anxiety at sumisira sa simula ng araw mo. Gumawa ka ng matibay na desisyon kagabi. Bukas, hindi ko muna hahawakan ang phone ko hanggang matapos akong mag-almusal. Ayos na plano. Pero pagdating ng umaga, ano ang nasa tabi ng kama mo? Ang cellphone mo na ginagamit mong alarm. Automatiko mong inabot ito at bago pa man lubusang magising ang isipan mo, nag-i-scroll ka na sa mga notifications at dahan-dahan mo na namang nararamdaman ang parehong pagkabalisa. Nanalo ang kapaligiran sa round na ito bago pa man sumulpot ang willpower mo sa laban. At hindi lang sa maliliit na bagay ito nangyayari. Mas malaki pa ang epekto ng mga puwersang ito sa ibang bahagi ng buhay. Halimbawa, nagdesisyon kang tumigil sa pakikipagtsismisan sa opisina dahil alam mong nagdulot ito ng problema noon. Mahusay na desisyon. Pero napunta ka ulit sa pantry kasama ang parehong grupo ng mga katrabahong palaging nagtsitsismis. At bago mo pa man mamalayan, nakikisali ka na rin sa usapan, kahit hindi mo naman talaga planong gawin. Ang pisikal na lokasyon mo at ang social circle mo ang lumilikha ng sitwasyon kung saan ang dating asal ay halos imposibleng iwasan. Ang tawag ng mga psychologist dito ay choice architecture. Ang mga hindi halatang paraan kung paano nakaayos ang kapaligiran mo para gawing mas madali ang ilang desisyon at mas mahirap ang iba. Parang pumasok ka sa grocery at lahat ng matatamis na merienda ay nakapwesto sa eye level at sa checkout lane, habang ang mas masustansyang pagkain ay kailangang hanapin pa. Inayos ng tindahan ang mga pagpipilian mo para maging halos automatiko ang ilang desisyon. At ang totoo, ang mga personal mong kapaligiran ay gumagawa rin ng ganito sa iyo ngayon. Nakakagulat man, pero totoo, ang willpower ay isang mahina at di maaasahang estratehiya sa pagbasag ng siklo ng paulit-ulit na pagkakamali. Ang umasa lang sa lakas ng loob ay parang pagsuswimming paakyat sa isang rumaragasang ilog. Maaring umabante ka sandali sa pamamagitan ng purong effort. Pero sa huli, ang agos pa rin ng kapaligiran mo ang mananalo. Kaya ano ang solusyon? Sa halip na labanan ang agos, baguhin mo ang direksyon ng ilog. Ang strategic environmental design ay mas makapangyarihan kaysa sa willpower kailanman. Magsimula sa pamamagitan ng tinatawag kong environmental audit. Tukuyin kung aling mga partikular na kapaligiran ang palaging nagtitrigger ng mga asal na gusto mong iwasan. Ito ba ay mga tiyak na lugar, partikular na tao, mga oras ng araw, o mga digital space tulad ng social media apps? Kapag natukoy mo na ang mga trigger environments na ito, maaari mo na silang i-redesign para suportahan ang mga layunin mo, sa halip na sirain ang mga ito. Sa halimbawa ng cellphone, maaring ang solusyon ay bumili ng totoong alarm clock at i-charge ang cellphone mo sa ibang kwarto sa gabi. Sa kaso naman ng tsismisan sa opisina, pwede mong baguhin ang oras o lugar ng iyong break o kaya magdala ng mga paksa na positibo para mabago ang takbo ng usapan. Ang pinakamakapangyarihang bahagi ng environmental design ay gumagana ito kahit naka-autopilot ka, na siyang default state ng karamihan sa atin. Kapag inalis mo ang mga environmental triggers, hindi mo na kailangang patuloy na labanan ang mga nakasanayan mong ugali. Ang tamang asal
ay nagiging landas ng pinakamababang pagsisikap. Tandaan mo, ang kapaligiran mo ay huhubog ng asal mo. May pahintulot ka man o wala. Ang tanong ay, pabayaan mo ba itong mangyari ng basta-basta o ikaw mismo ang magdidisenyo ng kapaligirang iyon? Maaaring ito ang pinakahindi nagagamit na estratehiya sa pagputol sa sumpa ng paulit-ulit na pagkakamali, pero madalas din itong pinakabisa. Ngayon, may isang partikular na parirala na dapat mong iwasang sabihin. Kasi, ganito na talaga ako. Sa tuwing binibigkas mo ito, baka hindi mo namamalayan na ikinukulong mo ang sarili mo sa isang hindi nakikitang hawla. Ang tila inosenteng pariralang ito ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan kung bakit paulit-ulit nating nagagawa ang parehong pagkakamali kahit malinaw na nakikita na natin ang mga bunga nito. At ito mismo ang nagtuturo sa atin sa ika-4 na senyales na baka nakatali ka sa siklo ng pagkakamali. Identity attachment. Ang identity attachment ay mas malalim kaysa sa mga ugali o pattern. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan mong tunay na pagkatao mo. At kapag ang isang bagay ay naging bahagi na ng iyong pagkakakilanlan, ang utak mo ay gagawa ng lahat ng paraan upang protektahan at panatilihin ang imahe na iyon, kahit pa nakasasama ito sa iyo. Isipin mo kung ilang beses mo nang narinig o ikaw mismo ang nagsabi ng mga katagang, "Hindi talaga ako morning person. Palagi akong palpak pagdating sa pera. Ganyan talaga ako. Lagi kong ginagawa ang lahat sa huling minuto." O, "Hindi ako marunong sa mga relasyon." Hindi lang ito basta kaswal na obserbasyon. Isa itong pahayag ng pagkakakilanlan at tinatrato ito ng utak mo bilang isang pangunahing katotohanan na dapat ipagtanggol. Ayon sa agham, ang utak mo ay nararamdaman ang banta sa identity sa parehong bahagi ng utak na nagpoproseso ng pisikal na sakit. Ibig sabihin, ang pagsubok na hamunin ang paniniwala mo tungkol sa sarili ay kasing sama ng pagharap sa aktwal na pisikal na panganib. Dahil dito, ipagtatanggol ng utak mo ang dating imahe ng sarili mo. Kahit ang kapalit ay sabotaheng ang mga positibong pagbabagong nais mong gawin. Kaya kung may taong naniniwalang, "Hindi ako athletic," kahit gumagana ang bagong exercise routine niya, bigla na lang siyang titigil. O kung iniisip ng isang tao na palagi siyang gipit sa pera, baka hindi niya namamalayang ginagastos niya agad ang biglang dumating na pera imbes na ipunin. Ang mga bagong asal na ito ay nagdudulot ng tinatawag na cognitive dissonance, isang mental conflict sa pagitan ng mga ginagawa mo at ng pagkakakilanlan mo sa sarili. At gagawin ng utak mo ang lahat upang mawala ang hindi komportableng damdaming ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa dating ugali na tugma sa lumang identity mo. Ang pinakamapanganib na identity attachments ay madalas na nakatago sa harap ng ating mga mata, nakadamit bilang tila walang bahid na katotohanan tungkol sa sarili, sa halip na paniniwalang pwedeng baguhin. Madalas itong may kasamang mga salitang tulad ng palagi, hindi kailanman, ganito na talaga ako, o ako yung tipo ng tao na mga pahiwatig ito na hindi mo na lang inilalarawan ang kilos, kundi isinasabuhay mo na ito bilang bahagi ng kung sino ka. Paano mo malalaman kung ang pagkukwento mo tungkol sa sarili mo ay humahadlang sa pag-unlad mo? Pansinin kung kailan mo nararamdaman ang matinding pagtutol na baguhin ang isang ugali. Madalas ito ay senyales na nabangga mo ang isang identity belief. Bigyang pansin din kung ginagamit mo ang mga katagang, "Ganyan na talaga ako," upang ipaliwanag ang mga pagkakamaling paulit-ulit mong ginagawa. At obserbahan ang mga sitwasyon kung saan, matapos ang unang tagumpay sa pagbabagong asal, bigla mo na lang itong sinasabotahi
o tinatalikuran. Ang mabuting balita, hindi permanente ang pagkakakilanlan natin. Nabubuo ito mula sa mga kwentong paulit-ulit nating sinasabi sa ating sarili. At ang mga kwentong ito ay pwede nating baguhin. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroplasticity na ang ating utak ay literal na nag-aayos at nagre-restructure ng sarili batay sa ating mga karanasan at paniniwala. Pwede mong baguhin ang wiring ng utak mo upang suportahan ang isang bagong imahe ng sarili. Ang susi ay ang paglikha ng identity flexibility. Sa halip na palitan lang ang isang matigas na identity ng isa pang matigas. Magsimula sa pamamagitan ng pagbabago mula sa mga absolutong pahayag tulad ng ganito ako tungo sa mas bukas at flexible na pahayag gaya ng minsan nagiging ganito ako. Sa halip na sabihing magulo talaga akong tao, subukang sabihing madalas akong nahirapan sa pagiging organisado noon, pero ngayon ay gumagawa na ako ng mga bagong sistema. Sa ganitong paraan, nagbibigay ka ng mental space para sa bagong ugali nang hindi natatrigger ang depensa ng identity mo. Isa pang makapangyarihang technique ay ang tinatawag na identity experimentation. Sa halip na gumawa agad ng permanenteng pagbabago sa iyong pagkakakilanlan na maaring makaramdam ka ng takot o pagtutol, subukan mo munang hiramin ang isang bagong identity pansamantala. Sabihin mo sa sarili mo, sa susunod na 2 linggo, susubukan kong maging uri ng taong regular na nag-ehersisyo. Dahil ipinapakita ito bilang isang eksperimento, nababawasan ang pagtutol at hindi ito nararamdaman bilang banta sa kung sino ka. Pero marahil ang pinakaimportanteng hakbang ay ang sadyang palawakin ang pagkakakilanlan mo upang isama ang paglago mismo. Kapag ang pagiging taong handang matuto at magbago ay naging bahagi na ng iyong pagkatao, ang pagbabago ay nagiging tugma sa imahe mo sa sarili. Imbes na maging banta rito, ang pagkalas sa hawla ng matigas at nakakahong pananaw tungkol sa sarili ay maaring ang pinakamalalim na pagbabago na maaari mong gawin. Dahil kapag hindi ka na nakakulong sa kung sino sa tingin mo ang ikaw, malaya ka nang maging kung sino ka talaga sa potensyal mo. Ngayon, napaisip ka na ba kung bakit may ilang tao na tila natural na natututo at umuunlad, habang ang iba naman ay paulit-ulit sa parehong problema taon-taon? Ang pagkakaiba ay kadalasan hindi talino o willpower, kundi ito ay ang pagkakaroon ng epektibong feedback systems. At ang ikalimang senyales na baka isinumpa kang ulitin ang parehong pagkakamali ay ang kawalan ng malinaw na feedback loops sa buhay mo. Sandaling pag-isipan ang mga problema mong paulit-ulit na bumabalik. Mga pagsubok na kahit ilang ulit mo nang sinubukang ayusin ay tila bumabalik pa rin. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Paano ko ba malalaman kung talagang umuusad ako sa mga problemang ito? Anong partikular na impormasyon ang kinokolekta ko para masukat ang pag-unlad? Kung katulad ka ng karamihan, maaring wala kang malinaw o konkretong sagot. Kung walang feedback loops, para tayong nagmamaneho ng nakapiring at napapansin lang natin na tayo'y nalilihis ng daan kapag nabangga na tayo. Napakahusay ng utak natin sa filtering. Pinipili nito ang impormasyon na tumutugma sa kasalukuyan nating paniniwala. Kaya kung wala tayong sadya at sadyang feedback system, natural nating i-ignore ang mga palatandaang inuulit lang natin, ang lumang pattern, hanggang hulay na ang lahat. Isipin mo ang isang pagkakataon sa buhay mo kung kailan parang biglang sumulpot ang isang problema. Maaring isang relasyon ang bigla na lang natapos, nakatanggap ka ng feedback sa trabaho na lubos mong ikinagulat, o isang isyong pangkalusugan ang lumitaw na wala kang kamalay-malay.
Pero kapag binalikan mo, makikita mong marami palang maliliit na senyales ang hindi mo napansin sa daan. Ang mga senyales na ito ay representasyon ng mga sirang feedback loops. Karamihan sa atin ay umaasa sa tinatawag ng mga researcher na lagging indicators, mga ebidensyang lumilitaw matapos na mangyari na ang isang pattern. Napapansin lang natin ang pagkakamali pagkatapos na kapag nararamdaman na natin ang mga bunga nito. Ang susi para makaalis sa siklo ng paulit-ulit na pagkakamali ay ang lumipat sa leading indicators, mga maagang babala na nakakatukoy ng pattern bago pa ito tuluyang lumala. Halimbawa, sa halip na mapansin mo lang ang problema sa relasyon kapag mainit na ang bangayan, lagging indicator, maaari mong subaybayan kung ilang beses kayo nagkakaroon ng makabuluhang pag-uusap na walang sagabal sa isang linggo, leading indicator. O kung dating napapansin mo lang ang problema sa pera kapag ubos na ang budget mo, lagging. Ngayon ay maaari mong bantayan araw-araw ang mga biglaang pagnanasa mong gumastos, leading. Dito madalas nagkakamali ang mga tao pagdating sa feedback. Inilalayo nila ang sarili nila dito dahil hindi komportable. O kaya naman ay humihingi sila ng malabo at biased na feedback na hindi talaga nakatutulong para magbago. Alam nating lahat ang taong nagtatanong ng, "Kamusta ako?" Pero ang totoo, naghahanap lang ng assurance, hindi ng totoo. Ang paggawa ng epektibong feedback loops ay nangangailangan ng tapang at estratehiya. Una, tukuyin mo ang mga partikular na ugali na gusto mong subaybayan. Mas konkreto, mas mabuti. Halimbawa, kung pinagtatrabahuhan mong maging mas assertive, maaari mong bilangin kung ilang beses mong malinaw na ipinahayag ang iyong pangangailangan sa bawat araw. Mas makabuluhan ito kaysa sa basta na lang iniisip kung mas assertive ka nga ba. Pagkatapos magtakda ng regular na oras para balikan at suriin ang mga datos. Dahil kung wala kang nakatakdang panahon para mag-reflect, kahit gaano pa kahusay ang feedback mo, mawawala rin ito sa gitna ng abalang araw-araw na buhay. Maaring mga hulugan ito ng lingguhang pagsusuri sa mahahalagang sukatan mo o buwan ng pag-uusap kasama ang isang mapagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa iyong pag-unlad. Ang pinaka-epektibong feedback ay kadalasang nagmumula sa panlabas na mga pinagmulan. Mga taong nakakakita ng mga blind spot mo, pero narito ang kritikal na bahagi na madalas hindi pinapansin. Kailangan mong turuan ang mga tao kung paano ka bigyan ng kapaki-pakinabang na feedback. Ang mga malabong komento gaya ng "ang galing mo" o "kailangan mong mas pagbutihin" ay hindi nakakatulong dahil wala silang konkretong aksyon. Sa halip, magtanong ka ng tiyak, "May pagkakataon ba ngayong linggo na nakita mong bumabalik ako sa lumang pattern ko? O ano ang isang bagay na maaari kong baguhin sa susunod?" Marahil ang pinaka-naiisang tabi pagdating sa feedback ay ang paglikha ng emosyonal na kaligtasan sa paligid nito. Natural sa utak nating ipagtanggol ang sarili laban sa impormasyon na nararamdamang nakakatakot o nanghuhusga. Subukan mong gumawa ng isang simpleng ritual bago tumanggap ng feedback. Huminga ng malalim ng 3 beses at ipaalala sa sarili na ang feedback ay impormasyon para sa paglago, hindi isang hatol sa halaga mo bilang tao. Narito ang isang simpleng daily practice na maaring baguhin ang relasyon mo sa feedback. Bawat gabi, tanungin ang sarili ng 3 tanong. Ano ang naging maayos ngayong araw? Anong pagkakamali ang muntik ko nang maulit? At anong pagbabago ang gagawin ko bukas? Ang simpleng cycle na ito ay nagsasanay sa utak mo na mas maagang matukoy ang mga pattern. Ang totoo, ang kawalan ng feedback loops ay lumilikha ng uri ng developmental blindness. Kapag wala nito,
Maari tayong gumugol ng maraming taon o kahit dekada na tapat na naniniwalang tayo ay umuunlad. Kahit ang totoo, umiikot-ikot lang tayo sa parehong problema. Pero sa intentional at maayos na feedback systems, kahit ang pinakamatagal ng pattern ay maaaring masira. Maglaan ng sandali para pag-isipan. Saang bahagi ng buhay mo maaaring makatulong ang mas malinaw na feedback upang maputol ang siklo ng paulit-ulit na pagkakamali? Paano ka magsisimulang sukatin ang pag-unlad mo sa bahaging iyon? Ngayong araw, napag-usapan natin ang 5 palatandaan na posibleng nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit mong inuulit ang parehong pagkakamali. Emotional na blind spots na lehim na kumokontrol sa iyong mga desisyon. Maling pagkatuto na nagpaparamdam na ika'y nagbabago kahit hindi talaga. Mga bitag ng kapaligiran na patuloy kang ibinabalik sa luma mong ugali. Attachment sa identity na naglalagay sa iyo sa loob ng kahon. Kakulangan ng feedback loops na para kang gumagalaw ng walang direksyon. Hindi hiwa-hiwalay ang mga ito. Bumubuo sila ng isang magkakaugnay na sistema na nagpapanatili sa iyo sa paulit-ulit na siklo. Ang iyong emosyonal na blind spots ang nagdadala sa maling pagkatuto na pinapatibay naman ng iyong kapaligiran, pinoprotektahan ng identity mo at pinapalala ng kakulangan sa feedback. Ngunit ang mabuting balita, ang kamalayan ang pangunahing susi para simulan ang pagbuwag sa buong sistemang ito. Ngayong kaya mo nang kilalanin ang mga pattern na ito, nagawa mo na ang pinakaimportanteng unang hakbang patungo sa kalayaan. Nakita ko na mismo kung paanong nababago ang buhay ng mga tao gamit ang mga kaalamang ito, tulad ng isang kakilala kong nakawala sa 15 taong siklo ng toxic relationships matapos niyang harapin ang kanyang emotional blind spots at identity attachments. Sa loob lamang ng ilang buwan, naging ibang-iba na ang takbo ng kanyang buhay. Ngayon, nasa iyo ang desisyon. Maaari mong isara ang video na ito at ipagpatuloy ang dati mong buhay kung saan ang mga di nakikitang puwersa ang humuhubog sa kinabukasan mo. O maaari mong gamitin ang mga natutunan mo ngayon upang simulan ang isang bagong kwento. Isang kwento kung saan hindi ka na isinumpang ulitin ang parehong masasakit na aral. Kung binuksan ng video na ito ang paningin mo, huwag hayaang lagpasan ito ng algorithm. I-click mo ang suggested video na nasa screen mo ngayon. Pinili ito para ituloy ang kaalaman mo at iangat pa ang personal mong pag-unlad. Pasasalamatan ka ng future self mo dahil pinili mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito tungo sa tunay na pagbabago.